Alam niyo po, hindi naman po masamang pumuna. May freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights. Ngunit, hindi po ibig sabihin may freedom ka, it is unbridled freedom. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nagko-cross na ng line between legitimate criticism and personalities, insults, scurrilous libel, yung paninirampuri na katulad ng sinasabing kaya daw nanalo puro appointee ni Duterte. Yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama. Ganoon katindi ang pagkakamali ng Kamara na kahit kung ka-appoint lang yung Pangulong Marcos ay kumampi sa majority ng Supreme Court. Yan yung sinasabi natin dito. Kasi nga, masyado kayong magaling, masyado kayong pakialamero, pakialamera, masyado kayong nagmamarunong. Kaya yan ang nangyari sa inyo. Bago natin tapusin, bago natin ipagpatuloy ang video na yan, meron muna tayong papasukin. Boss Rick, pasok! Isang mapagpalang araw po muna sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay yung mga ayaw tanggapin ang desisyon ng kataas-taasang hukom. Yan ay ang Korte Suprema. Ang mga taong ayaw nilang tanggapin, para silang si April Buerhino, hindi ko kayang tanggapin. Yan ang sinisigaw nila. Pero sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga desisyon na ginawa ng kataas-taasang hukom, itong mga ob-ob na ito, ayaw talaga nila tanggapin. Gusto talaga nilang ipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa totoo lang, wala tayong pakialam dyan kay VP Inday Sara. Ang atin dito yung katotohanan. Kasi nakikita naman natin, mismo ang Korte Suprema, pinakamataas na yan ha. Wala nang tataas pa dyan. Ngayon, kung gusto niyo magreklamo, gumawa kayo ng sarili niyong Korte Suprema. Gawin niyo tatlo kasi isang Korte Suprema lang yan. Kaya bago natin bigyan ng kaukulang pansin itong mga ob-ob na ito, mas mabuting panuorin muna natin itong video na ito na ginawa ni Attorney Ferdinand Topacio. Napakagaling na abogado. Isa ito sa pinakamagaling na abogado dito ngayon sa Pilipinas. Pero syempre, shoutout nga pala sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout. Ngayon, kung ready na kayo, ipasok na natin na video. Pero bago natin ipasok ang video, may nakalimutan na naman ako. Ito yung huwag natin kalimutan. Bati muna tayo ng isang magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sana po huwag kayong ma-high blood dito sa mapapanood nating video na ito. Kaya kung ready na kayo, ituloy na natin yung panonood. Video? Reklamo laban. Ano pong masasabi niyo doon sa payag po ni Disbar at Ortiga doon po sa sinasabi niya na tuta po mga Duterte ang ating Korte Suprema? Ay sa Korte Suprema na siya magpaliwanag, gawa na yung ating reklamo laban kay Larry Gadon. At ipa-file po mamaya kay Larry Gadon. Hey! Ito po ang abogado na tunay ng bayan, Attorney Topacio. Go ahead ka, Attorney, mag-cover ako. Nakalag ka rin. Opo, thank you, Tol. At ito nga, maaga tayo rito sapagkat ito po ay walang politika ito. Etong rally na ito ay para sa suporta natin, katulad ng sabi ko sa ating kataas-taasang hukuman na tinutulig sa po at binabatikos ng kung sino-sinong mga ulalo dahil lamang hindi nila nagustuhan yung naging outcome ng kaso laban doon sa impeachment. Kung tutusin, ang Kamara po may kasalanan dito. Huwag nilang sisihin ng kahit sino kundi sarili nila. Kapag palpak sila palpak ang proseso nila, pagkatapos magagalit sila. Ngunit kung ano po man yun, dapat galangin ang kataas-taasang hukuman at ang rule of law. Sapagkat kung walang rule of law, kanya-kanya ng interpretasyon. Gulo na po yan. Nananawagan nga po rin ako sa ating mga senador na huwag nyo na pong gawing platform to sa inyong mga makasariling agenda. Lalong-lalo na si Senator Rizon Tiveros, si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan. Sundin nyo. At nakakahiya naman si Senator Pangilinan. Kung abogado siya, hindi niya susundin. Di bali siguro si Senator Bam, si Senator Ontiveros. Kumbaga, patawarin nyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngunit si Senator Pangilinan naman, at saka payo ko rin po sana, kung hindi naman sana ikagagalit ni Senator Tito Soto, may kasabihan po sa Batangas, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang awa sa sarili. Huwag na kayong makinig sa legal luminary. Ang legal luminary, quote-unquote, na nagsasabing huwag kayong sumunod sa Korte Suprema, hindi po legal luminary yan. Pula luminary yun. Mga kababayan, tanongin ko na si Attorney Topacio. Thank you sa mga fellow live stream and social media practitioner. Attorney Topacio, bakit kailangan pong magkaroon ng panawagan ngayon ng taong bayan
na idulog sa Korte Suprema ang pagdidisiplina dito sa mga walang galang sa naging desisyon ng Korte Suprema. Gaano kahalaga ito sa interes ng ating bayan sa tinatawag po ninyong rule of law? Ay, unang-una po bilang isang officer of the court, sapagkat lahat po ng miyembro ng Philippine Bar, mga abogado, ay mga officers of the court. Bilang officers of the court, katungkulan po namin ay pagtanggol ng dignidad at integridad at ang reputasyon ng kataas-taasang hukuman laban sa mga tumutuligsa sa kanya at nag-criticize unfairly. Alam niyo po, hindi naman po masamang pumuna. May freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights. Ngunit, hindi po ibig sabihin may freedom ka, it is unbridled freedom. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nagko-cross na ng line between legitimate criticism and personalities, insults, scurrilous libel, yung paninirampuri na katulad ng sinasabing kaya daw nanalo puro appointee ni Duterte. Yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama. Okay. Ganoon katindi ang pagkakamali ng Kamara na kahit yung ka-appoint lang ni Pangulong Marcos ay kumampi sa majority ng Supreme Court. Correct. Yung appointee ni Pangulong Benigno Aquino III Yes. na siyang Senior Associate Justice at noong ginawa yung desisyon ay Acting Chief Justice. Yun ang unang-una, siya yung ponente. Yeah, Oo. Yung mga Martin nagsasabi Leone. ng mga ganito, ganoon laban sa Korte Suprema, they do not know how the court works. Correct. At mamaya po ipapaliwanag natin. Alam niyo po, kung may time kayo, no, ganito po kasi yan. Para maliwanagan ng iba kasi yung iba dyan, hindi abogado. Hindi naman natin sinasabi porket hindi abogado, hindi na pwedeng pumuna. Ngunit, siyempre, huwag naman yung sabihin mas tama pa kayo kaysa sa 13 maestrado. Number 2, yung mga nasasabing ganito, ganon, tuta ni Duterte, they do not know how the court works. Baka kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court. They have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, para mapaliwanag ko. Kapag may isang kaso po, yan ay ina-assign sa isang ponente. Yan. Yung ponente yan ay gagawa ng isang ponensya dahil sa tingin niya yun ang tamang desisyon. Hindi ba po yun ang final? Draft pa lang po yun. Yan po ay sinisirculate sa lahat ng mahistrado. Kung ikaw ay sang-ayon, ikaw ay magko-confer. Kung ikaw ay hindi sang-ayon, ikaw ay magdidissent. Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nagdidissent, yun ay magiging minority opinion. Yung majority na hindi sumasang-ayon doon sa ponensya, sila among themselves, may mag-assign ng isang tao who will write then the new majority opinion. The mere fact na yung original ponente na nagsulat ng ponensya, walang tumutol doon at yun ang naging majority at in fact unanimous decision, ibig sabihin, from day one, antimano, walang tumutol doon sa kanyang ginawang ponensya. Okay. Ibig sabihin yun ang tama. Attorney, may tanong, pangalawang tanong namin sa iyo. Hindi daw legal decision ang ginawa ng Korte Suprema. Sabi ng mga kritiko, ito daw ay political decision na nag-a-absolve kay Sara bagamat walang deklarasyon ng absuelto siya. Naniniwala pa kay attorney dito na political decision na ginawa ng Korte Suprema? Basahin mo nila yung 97-page decision pati yung mga concurring opinions. Hindi po ina-absolve. In fact, napakaklaro po ron. Meron pang mga ibang avenues for redress. Yung mga nagsasabing may kasalanan si Vice President Sara Duterte na hindi po foreclosed, ibig sabihin hindi nasarhan yung mga avenues na yon. Pwede sila pumunta sa ombudsman, pwede sila mag-file ng admin, etc. Ang pinigil lang po ay impeachment. Bakit pinigil ang impeachment? Sapagkat defective po. Hindi ko sinasabing mga muka ng mga prosecutors ang defective, katulad ni Luistro, ni De Lima, ni Kapunan. Wala po akong sinasabing mga pagmumuka nila ang defective. Klaro po yan. Yung ginawa po nilang articles ang defective. Okay, klaro. So hindi ito political decision, it is correctly legal and constitutional. Opo, paano hindi magiging legal? Kataas-taas ang hukuman. Claro. Color, ano bang hindi nyo naiintindihan sa Supreme Court? Yung Claro. Supreme o yung Court? Attorney, maraming salamat. Baka ang ibang kasama ko may Opo, tatanong. opo. We're happy that you initiated this. Gusto ng taong bayan ng tinatawag nating attorney na silent majority ay magkaroon din ng boses Ay, hindi over po. the bully minority. Hindi ako nag-initiate nito, hindi ako lang. Okay. Kami nag-usap-usap ng mga, Voluntary mga lahat? grupo. Yes, Oh, very Darating good. po sila kasi nilagay ko 8:30. Kaso lang ikaw ang pinakamalaking grupo ngayon. Hindi Volunteers naman. Against Crime and Corruption, tama ba? Ano po? Citizens Crime Citizens Watch. Crime Watch. Okay. Hindi po, alam nyo, kaya Ayan, napunta Citizens tayo Crime dito. Watch. May istorya yan eh. Okay. Gusto po sana natin sa harap ng Korte Suprema.
alam nyo, tumutol bigla yung MPD. Hindi daw Freedom Park yun. Teka muna nga ako. Okay. Sabi ko nga, doon sa mga kaibigan natin pulis, basahin nyo nga yung Public Assembly Act. Kaya nga kami humihingi ng permit kasi hindi Freedom Park. Tama, Oo. tama. Ngayon, papasukan nila ng magkaka-traffic, etc. Oo. Sabi ko sa kanila, araw-araw halos may pag pinafile ako sa Supreme Court, may grupo roon, usually yung mga kaliwa. Yeah, mga... Nagrarally nga ng work permit hindi nyo pinapansin. Correct. O bakit kami kukontrahin nyo? Tama. Alam na, kaya lang, malapit na kasi kahapon ko pina-follow up yung permit. Mahirap makipag-argumento, baka hindi pa matuloy. Sabi ko, Freedom Park na lang. Impeachment, impeachment, impeachment. Puro kayo impeachment. Kahit pinatay na, kahit pinatigil na ng Korte Suprema, sige pa rin kayo. Sigaw pa rin kayo ng sigaw ng impeachment. Hindi ba ninyo naintindihan? Korte Suprema na ang nagsalita. Kagaya ng napanood natin dyan sa sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio. Mismo ang inappoint ni Pinoy na hukom ay siyang nanguna dyan sa pagtigil ng impeachment na yan sapagkat nakita nga nila na walang basihan. Naintindihan ba ninyo yung sinasabi ninyo? Naintindihan ba ninyo yung inyong mga hinaing? Ang gusto lang kasi ninyo, matanggal talaga si BP Sara sa pwesto. Sapagkat isang malaking hadlang, isang malaking abala para sa inyong mga personal na kagustuhan, personal na interes ang BP Inday Sara. Totoo hindi? Totoo. Bakit takot na takot kayo kay Inday, BP Sara? Ngayon, kung hindi kayo takot, dapat pinabayaan nyo na lang yan. Sa totoo lang, yan si PBBM, mananalo kayo presidente yan kung hindi yan nakipag-collab kay BP Sara. Sa kanya yung Ilocos, kay BP Sara yung Davao. Hindi lang Davao, 90% ng Visayas sa kanya. Samantalang kay Bongbong, kahit sa Ilocos, marami pa rin ang ayaw sa kanya. Pero, binoto si Bongbong. Bakit? Kasi nandyan si Inday, BP Sara. Nakipag-collab kumbaga sa mga vloggers, mga ubob ng mga vloggers, pinipilit ninyo. Akala nyo nakalimutan ko na kayo, hindi ko kayo makakalimutan. Mga ubob kasi kayo. Pinipilit ninyong siraan, pinipilit ninyong ilaglag si BP Inday Sara. Bakit? Natatakot kayo na pagdating ng 2028, tatakbo itong si BP Sara na presidente at sigurado, mananalo yan. Itaga nyo sa bato, meron dyan. Isang kagaya ninyo, kasama ninyong ubob na vloggers. Naghula siya, sabi niya, magbibigti raw siya pag nanalo si Senator Marcoleta. Nasaan na ngayon? Obom ka! Ba't di ka magbigti dyan sa live mo? Sinungaling kasi kayo. Ang sarap nyo pag-uumpugin, mga obob kayo. Pilit ninyong sisiraan. Alam kasi ninyo kung ano ang layunin ng isang Duterte. Kung ano talaga ang gusto ng isang Duterte para sa mamamayang Pilipino. Kagaya sa mga narinig natin, ilang presidente na ang nagdaan? Mga obob kayo, mag-refresh tayo. Ilang presidente na ba ang nagdaan? Sinong presidente ang may pinakamagandang reputasyon? Sinasabi lang ninyo, nandyan na yan, babaero. Pero, mas mahal niya ang bayan niya, ang Pilipinas. Paulit-ulit tayo rito kasi ang titigas ng mga ulo ninyo. Dapat, eto na nga, kakasuhan na ang original na ob-ob dito sa YouTube. Abogado noon na disbar. Kaya kakasuhan nila Ferdinand Topacio, attorney. Kaya dapat isali itong mga ob-ob ng mga vloggers na ito. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Pilit nyo sinisiraan si BP Inday Sara sapagkat dahil sa ganon, ang sarap ninyo pag-uumpugin. Wala kayong ginawa dito sa bayan natin. Tumulong ba kayo? Mga ob-ob kayo? Ano naitulong nyo sa bayan ninyo? Ang kakapal na pagmumukha ninyo kung manlait kayo kay Inday BP Sara. Kung ano na sinasabi ninyo. May mga ob-ob ng mga vloggers siya pinagmumura si Inday Sara. Wala akong pakialam kahit murahin nyo, pero karapatan ko magsalita bilang isang Pilipino kasi nakikita kong mali na yung ginagawa ninyo. Sumusobra na kayo, mga ob-ob kayo. Pag-uumpugin ko kayo lahat. Kayo mga vloggers, mga ob-ob. Ang titigas ang ulo ninyo. Mas magaling pa kayo sa Korte Suprema? Kasi kini-question ninyo, sinasabi ninyo, 16 na mga huwes ang appointe ni PRRD. Mga ob-ob ba kayo? Wala bang mga utak yung mga yan? Papalabas ninyo, binayaran ni Senator Bongo. Ob-ob ang nagsabi noon. Ang sarap mong iuntog sa pader. Grabe kayo. Nakakagigil kayo. Sa totoo lang. Eto na nga ang liwaliwanag na. Final and executory. Naintindihan nyo mga ob-ob? Sa bagay, hindi ako magtataka kasi nga mga ob-ob kayo. Talagang hindi nyo naintindihan yan. Masakit yung inyong damdamin. Sana nga atakihin na lang kayo sa mga puso ninyo, mga ob-ob kayo. Puro kayo impeachment, puro kayo impeachment.
Gusto nyo tumira na lang kayo dyan sa harap ng Senado. Yan ang sinasabi ko sa inyo noon pa. Magtayo kayo ng bahay dyan. Magtayo kayo ng housing dyan. Magtayo kayo ng subdivision dyan. Pangalanan nyo yung subdivision nyo. Mga OB-OB. Homeowners Association. Yan ang ipangalan ninyo. Huwag kayong lalayas dyan. Dapat nandyan kayo 24/7. Nandyan kayo sa harap ng Senado. With that, pasensya na po. Nakakagigil kasi itong mga OB-OB na ito eh. Aliwa-liwanag na final and executory. Ano ba ibig sabihin nun? Sa wagay nga, kagaya na sinasabi natin dito, hindi nyo talaga maintindihan yan. Kasi mga OB-OB kayo. Pasensya na po kung ganito tayo magsalita rito. Prangka lang po tayo. Wala akong pakialam kay BP Inday Sara. Ang gusto natin dito, maging matino itong Pilipinas sa pamamagitan man lang ng ganito mailabas natin. Kaya kayo na nanonood, karapatan ninyo mag-comment dyan kahit ano. Kung ano yung nasa loobin ninyo. Mapa-against man kayo, mapa-pro man kayo, mag-comment kayo dyan. Karapatan ninyo yan. Hindi kayo pipigilan ni Busrik magsalita dyan sa baba. Siyempre, sasagutin ko lang kayo. Yan ang malayang talakayan. Freedom of expressions, ika nga. Mga ubob, with that, kagaya na sinasabi natin dito, maraming salamat. May nanggugulo na naman, oh. O, ayan. Pindutin nyo yan, kulay pula na yan, nanggugulo. Para dumami kayo rito. Maraming salamat sa suporta ninyo sa munting channel natin dito sa Busrik Vlogs TV. At syempre, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat po rin sa mga taong Op-op. 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 Mag-rally kayo hanggat gusto ninyo.